Alam nyo ba na merong 79 pirate crew overall sa buong series ng One Piece? At meron nga lang 8 karakter ang officialing nire-recognize sa kwento bilang first mate o vice captain. Yes, si Zoro nga although ina-assume ng marami na siya ang vice captain ng Straw Hat Pirates, until now nga hindi pa rin ito kinukumpirma ni Oda. In fact, sa pinaka-recent ngang SBS kung saan tinalakay yung patungkol dito, nabanggit nga ng isang fan kung yung dinrawing daw ba na cover ni Oda para sa chapter 1031 ang ibig sabihin daw ba nito kaya nandito si Bippo dahil sa siya ang number 2 ng Hearts Pirates? Bale, ang sagot nga dito ni Oda hindi daw ganito yung sitwasyon sa cover page na to. Hindi nga daw lahat ng nasa drawing na to mga vice captains. Simply sila lang daw ang ikalawa sa pinakamalalakas sa mga grupo nila. Meaning technically na ayaw pa ring i-reveal ni Oda ang mga vice captains ng iba't ibang pirate crew. Kaya naman sa video nga na to dito tayo kukuha ng inspiration. Aalamin nga natin sa video na to ang top 10 na pinakamalalakas na number 2 sa bawat pirate crew. Kasama na itong Revolutionary Army. Or simply ito yung top 10 list ng mga unofficial vice captains. At para umpisahan nga itong topic natin mapunta na kaagad tayo sa ika-10 sa listahan natin. At ito nga si Killer. Una nga nating nakilala si Killer during Sabaody Archipelago Arc. At gaya nga kay Luffy na yung number 2 niya kabilang sa 11 supernovas, ganito nga rin yung sitwasyon kay Eustace Kid. Itong number 2 niya sa pirate crew na si Killer kabilang rin sa supernovas. Bali dito pa lang mapapatunayan na kaagad natin na hindi rin basta-basta itong si Killer. In fact, during Wano Arc nga, mas na-appreciate natin yung karakter netong si Killer. Dahil kasama nga siya sa 5 supernovas na lumaban kila Kaido at Big Mom. Pero ang pinaka-highlights nga ng karir ni Killer nung time na matalo niya si Hawkins sa laban nila. Ang ika-9 naman sa listahan natin itong si Jinbei. Yes guys, si Jinbei. Although miyembro nga ngayon si Jinbei ng Straw Hat Pirates, at some point nga naging captain din itong si Jinbei ng sarili niyang pirate crew, which is yung Sun Pirates. At sa mga hindi nakakaalam, bago nga maging kapitan itong si Jinbei, naging right hand man muna siya ni Fisher Tiger, ang unang captain netong Sun Pirates. Nilagay ko nga na mas mataas sa listahan natin si Jinbei kesa kay Killer dahil na rin sa underrated skills netong si Jinbei. Yes, ngayon nga parang hindi siya nagsha-shine in terms of battle. Pero keep in mind na currently nga 46 years old na itong si Jinbei. Meaning kung nalalakasan na tayo sa kanya ngayon pa lang at bago mag time skip, which is miyembro na siya ng 7 Warlords, what more kung makita pa natin yung prime niya, 'di ba? Anyway, ang sumunod nga sa listahan natin itong si Katakuri. So itong si Katakuri nga ang isa sa halimbawa na hindi naman dinideklara na vice captain o first mate. Pero dahil nga sa obvious naman na siya ang pinakamalakas sa mga anak ni Big Mom, we assume na siya ang number 2 sa Big Mom Pirates. Nilagay nga natin na medyo mababa sa listahan natin si Katakuri dahil sa lakas na meron siya. Yes, I agree na during Whole Cake Island arc ang tingin natin sa kanya napakalakas niya. Pero sa mga sumunod ngang arcs at nakita natin yung progress ni Luffy same as sa iba pang mga karakter, itong pinakamalakas ngang kakayanan ni Katakuri, which is yung Advanced Observation Haki, parang naging normal na lang. In fact, ni-reveal nga later on na yung taglay na Advanced Observation Haki ni Katakuri sobrang saglit lang pala, unlike kila Yasop at Shanks na talagang pang matagalan. Kaya naman sa tingin ko nga fair lang itong pwesto ni Katakuri sa listahan natin. Ang rason dahil sa somewhat na-overwhelm lang tayo sa kakayanan niya nung time ng arc niya. Ang ika-7 naman sa listahan natin itong si King. During Wano arc nga specifically nung time ng paglalaban nila ni Zoro, nakita nga natin yung full power netong si King. Hindi nga gaya ng ibang Devil Fruit user sa kampo ni Kaido, itong si King nga nakarely yung powers niya sa race niya, which is yung pagiging Lunarian niya. At dahil nga sa kakayanan na to, i-combine mo pa yung saktong Devil Fruit para sa kanya, kakaibang lakas nga ang ipinamalas ni King sa atin. Kung tutuusin
ngayon nga 50-50 pa sila ni Zoro sa laban nila. Kaya naman deserve nga niya para sa akin itong ikapito sa listahan natin. Ang sumunod naman itong si Shiryu, ang technically na number 2 sa Blackbeard Pirates outside Kuzan syempre. Gaya nga sa captain niyang si Blackbeard tuso nga ring gumalaw itong si Shiryu. Ipinakita nga niya yan nung time na nagtago siya para puruhan si Garp. Ang naging basis nga natin kaya natin nilagay na mas mataas si Shiryu kesa kila Katakuri at King dahil na rin sa potensyal neto. Since kung meant to be ngang maglalaban ang Straw Hat Pirates at Blackbeard Pirates, ang nakatakdangang lalabanan ni Shiryu itong si Zoro. At alam naman natin kung gaano nakalaki ang nilakas ni Zoro pagtapos ng time skip. Meaning kung ipapalabas ni Oda na in fact mahina lang pala si Shiryu, masyado ngang madadalian sa kanya si Zoro once na maglaban na sila. Kaya naman ay assume na hindi ito hahayaan ni Oda at ipapakita niya sa atin kung bakit si Shiryu ang number 2 sa Blackbeard Pirates. Bale, ang sumunod naman sa listahan natin itong si Sabo, ang number 2 ng Revolutionary Army. Gaya nga ni Shiryu nilagay ko ng mas mataas itong si Sabo dahil sa potensyal niya. Yes, may mga magdi-disagree nga sa posisyon niya sa listahan na to. Since recently lang ipinakitang pinasok niya ang Merijoa at hinarap niya itong 5 elders. Pero kung iisipin nyo unlike nga sa nakita natin sa Egghead Island, hindi nga mailabas ng mga Gorosei yung full power nila sa Merijoa since makaka-create nga ito ng atensyon sa nangyayaring reverie. Kaya naman masasabi nga natin na hindi pa rin natin nakita yung full power ni Sabo nung time na to. Pero I'm sure na malapit na nating masaksihan itong totoong lakas ni Sabo dahil currently nga gumagalaw na itong mga Holy Knights. At since ito nga yung hinihintay niya pati na si Dragon, mukhang makikita na nga nating lumaban itong isa pang kapatid ni Luffy. Anyway, ang ikaapat naman sa listahan natin itong si Marco the Phoenix. No doubt na during sa prime na itong si Marco talagang napakalakas niya. In fact, sa sobrang kilala nga ni Marco makailang beses na daw siyang inaaya ni Shanks na sumali sa Red Hair Pirates. Ang nagpapalakas nga kay Marco itong Devil Fruit na taglay niya, which is 2 beses na nating nakita in full power. Una during Marineford War, kung saan sinabayan ni Marco ang 3 admirals ng Marines, at ikalawa during Wano Arc, kung saan technically na kayang-kaya ni Marco itong 2 commanders ni Kaido. Pero dahil nga sa pinapaubaya niya na sa mga bagong henerasyon itong laban na to, pinakita ngang nag-hold back si Marco sa pakikipaglaban. Pero nonetheless pinatunayan naman na sa atin ni Marco na isa siya sa pinakamalalakas na number 2 ng isang pirate crew. Speaking of pinakamalalakas, itong sumunod nga sa listahan natin on the way na para sa posisyon na to. At ito nga si Zoro. Marahil yung ilan sa inyo nagtataka kung bakit mas mataas si Zoro sa listahan natin kesa kay Marco. Bali, kung ginawa nga natin yung listahan na to bago yung nangyaring raid sa Onigashima, panigurado mas mataas sa listahan natin si Marco kesa kay Zoro. Pero dahil nga sa paglaban ni Zoro kila Kaido at King, nagkaroon nga ng additional power up itong si Zoro, which is yung Conqueror Saki at yung advanced version neto, since nakakapag-quote nga rin ng King Saki itong si Zoro. So agree naman siguro kayo na di hamak na mas superior na ngayon itong si Zoro kesa kay Marco, since wala ngang Conqueror Saki itong si Marco. At dahil nga sa rason na to, sa tingin ko na deserve na ni Zoro itong ikatlo sa listahan natin. Ikalawa naman itong si Ben Beckman. Hindi nga gaya kay Shanks na dahan-dahan nang ipinapakita kung gaano siya kalakas. Itong si Beckman nga sobrang konti pa rin ang knowledge natin patungkol sa karakter niya. Although ganito nga yung sitwasyon, hindi pa rin naman natin pwedeng sabihin na mahina siya, since ikalawa nga siya sa currently na pinakamalakas na pirate crew. Naniniwala nga ako na gaya ni
Shanks nagtataglay rin ng Conqueror Saki etong si Beckman. Dahil as stated nga in chapter 957, sinasabi ngang itong Red Hair Pirates daw ang pinaka-balance na Emperor crew. Meaning kung gaano man kalakas itong si Shanks, paniguradong hindi nalalayo sa kanya itong si Beckman. Kumbaga similar kila Roger at Rayleigh. Plus sinasabi pa nga na itong si Beckman daw ang may pinakamataas na IQ sa buong East Blue. At alam naman natin kung ano ang nagagawa ng talino in battle, 'di ba? Tignan nyo na lang si Trafalgar Law kung paano nila tinalo ni Eustace Kid si Big Mom. Meaning talagang malakas itong si Ben Beckman. So speaking of Rayleigh, yes, siya nga yung nanguna sa listahan natin, ang number 2 ng Roger Pirates. Currently nga 78 years old na itong si Rayleigh. Pero kahit nasa ganitong edad na nga siya, hindi pa rin natin masasabing mahina na siya. Since recently nga lang kumakalaban siya ng malalakas na karakter, gaya na lang ni Admiral Kizaru. In fact itong Emperor na nga ngayon na si Blackbeard takot pa rin sa presensya ni Rayleigh. So itong aksyon nga na to this speaks volume kung gaano kalakas itong si Rayleigh. Even si Garp nga kinukonsider pa rin siyang threat para sa mga Marines. Kaya naman dahil nga sa mga rason na to sa tingin ko na si Rayleigh ang pinakamalakas na right hand man sa series netong One Piece. Anyway, para sa inyo ba, sino sa tingin nyo ang pinakamalakas na right hand man sa series netong One Piece? Kung may listahan nga rin kayo ng top 10 nyo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. So yun lang, peace!